Good morning mga kapatid. Maraming mga tao, akala nila yung paglilingkod sa Diyos, basta ganun. May maririnig ka, sabi, Panginoon, buhayin mo pa ako, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi nila alam na may paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi gusto mo maglingkod, maglilingkod ka na. Kasi ang paglilingkod, sa kabanalan yan eh. Pagbabalikan natin yung panahon ng Israel, panahon ni Moses, ang hinirang lang ng Diyos na maglilingkod, yung mga lahi ng Levita. Yun ang kumampi sa isinugo. Pumanig sila kay Moses at sila ang hinirang ng mga saserdote ng Diyos. At ang mga saserdote ng Diyos, may uniform of holiness. Meron silang uniforme. Tapos para makapaglingkod ka sa Diyos, lilinisin ka ng dugo. Yung lahat ng nakalabas doon sa uniform na yun ng holiness, yung ulo, yung kamay at paa, nilalagyan ng dugo yun. Pinapahira ng dugo sa kanang tenga, pinapahira ng dugo sa kanang hinlalaki ng kamay, pinapahira ng dugo sa kanang hinlalaki ng paa. Na ibig sabihin, lahat ng gagamitin ng mga saserdote sa paglilingkod sa Diyos, lilinisin ng dugo. Ganon ang paglilingkod sa Diyos. At kapag tinanggap mo yung sinugo, kasi sabi ni Moses nun sumamba sila sa Diyos-Diyosan Sabi ni Moses, sino man sa inyo ang panig sa akin, panig sa Diyos. So tinanggap nila si Moses bilang sugo, hinirang sila ng Diyos na lahi ng mga saserdote na maglilingkod ang mga Levita. Nakasulat yan sa Old Testament Tsaka nung panahon na yon, hindi ka pwedeng maglingkod ng ikaw pangit, o may depresya o kapintasan. Kailangan banal, malinis, walang ulubot. Sabi dito sa Leviticus 8:22-24. At ihaharap niya ang ikalawang tupa. Ang tupa na itinalaga at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng tupa. At kanyang pinatayaon at kumuha si Moses ng dugo niyaon at inilagay sa pinggol ng kanang tainga ni Aaron sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa. At pinaharap niya ang mga anak ni Aaron at nilagyan ni Moses ng dugong yaon sa pinggol ng kanyang kanang tainga at sa daliring hinlalaki ng kanang kamay nila at sa daliring hinlalaki ng kanang paa nila. At iwinisik ni Moses ang dugo sa ibabaw ng dambana sa buong palibot. So ibig sabihin, para makapaglingkod ka sa Diyos noon, lilinisin ka ng dugo. At yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Tayo ngayon yung mga lahi ng mga Levitang naglilingkod na nilinis ng dugo ni Kristo. Kasi nung araw sa Old Testament, kailangan ipakita ang paglilinis ng dugo para makapaglingkod ang lingkod ng Diyos. Hindi ka pwedeng maglingkod nang hindi ka banal o malinis. Meron pa nakasulat dyan sa na sabi dito na kailangan banal pati offering mo. Hindi ka pwedeng mag-o-offering ng hindi banal at hindi pwedeng banal yung mag-o-offering. Banal ang mag-o-offering, banal din ang i-o-offering. Sabi sa Leviticus 21, 16-23. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, iyong salitain kay Aaron na iyong sabihin, sino man sa inyo mga binhi, ito'y lahi. Ang lahi lang ni Aaron ang pwedeng maging high priest. Ngayon, ito, bilin ng Diyos sa kanila. Sa buong panahon ng kanyang lahi, na magkakaroon ng anumang kapintasan, ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay sa kanyang Diyos. Sapagkat sino mang magkakaroon ng kapintasan, ay huwag lalapit, maging ang taong bulag, o pilay, o magkaroon ng ilong na ungod. Tignig ng utong ilong na ungod, yung pestering nose, yung may nana, yung may sakit ang ilong. Hindi ka pwede maglingkod. O mayroong kuntil. Biruin mo, kung may kuntil ka, hindi ka na pwedeng maglingkod sa Diyos. Silong, may kuntil yun hindi ka na pwedeng maglingkod sa Diyos. Ang Diyos kasi, ang paglilingkod, kailangan perfect, banal.
walang kulubot, walang kapintasan. O ang taong magkaroon ng paang bali, o kamay na bali, itong pa ako, bali na ito, hindi na ako pwede. Kung panahon ng Old Testament, hindi na ako pwede. O taong kuba, pag kuba ka, hindi ka makapaglilingkod. O unano, malas ang mga unano at mga kuba, hindi na makapaglilingkod sa Diyos. O magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata, kapag ang mata mo'y pirikit, o kaya yung mata ni Randy, sa Jaco, hindi ka na pwedeng maglingkod. O galisin, kailangan malinis ang putis mo. O langibin, yung pag nagkasugat, natutod, naglalamig. O luslusin, yung may luslus, hindi na pwede. Walang tao sa binhi ni Aaron na saserdote na magkakaroon ng kapintasan, nalalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Siya'y may kapintasan, siya'y huwag lalapit na maghaharap ng tinapay sa Diyos. Kanyang kakanin ng tinapay ng kanyang Diyos ang pinakabanal at ang mga bagay na banal. So kung titingnan nyo mabuti, ang paglilingkod sa Diyos nasa kabanalan. Ngayon, ginawa ng Diyos ang kabanalan in the robe of righteousness. White clothes, o yung righteousness of God, na ang righteousness of God is Jesus Christ, the Word of God. So tayo, makapaglilingkod lang sa Diyos pag sinuot mo yung uniform mo, yung righteousness mo, yung Word of God. So lahat ng Word of God na susundin mo, isinasakbat mo yung kabanalan ng Diyos, the righteousness of God. Makapaglilingkod ka na sa Diyos. Una mo na, lilinisin ka ng dugo. Once and for all yun. Tapos isusuot mo yung righteousness. Yung Word of God, araw-araw, saserdote ka na ng Diyos. Isa ka sa hinirang. Sabi sa Hebrews 9:20. At sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inuutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan at pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon din paraan. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay rin ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. At siya hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatagal sa libutan. Dadapat ngayon ay minsan siya inahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So once and forever na ginawa ni Kristo ang paglilinis sa pamamagitan ng dugo niya para makapaglingkod tayo sa Diyos ng may kabanalan. O sino yung mga taong sasabihin, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Kung yung mga apostolis ka, hindi basta-basta maglilingkod. Kailangan tawagin ka, hirangin ka, i-anoint ka. Si Moses nga hindi basta nakapaglingkod yun. Tinawag ng Diyos yun. Kung natatandaan niyo si Moses nun, yung may napatay na Egyptian, di ba, umusbong sa puso niya yung kanyang lahi. Alam niya, lahi siya ng Israel nakita niya, inaapi ng Egyptian ng Israel. Pinatay niya yung Egyptian. Kinabukasan, may nag-aaway na Israelita, inaawat niya. Ano sabi ng Israelita? Bakit? Sino kang hukom sa amin? Gagawin mo ba sa amin yung ginawa mo sa Egypt? Pinatay mo? Hukom pa ba?
So si Moses noon, gustong tumulong, gustong maglingkod, pero hindi pa pwede. Kung titignan niyo mabuti, 120 years na buhay si Moses. Yung first 40 years niya, yung fulfillment of time, nagawa niya lahat ng gusto niya sa mundo. Yung next 40 years naman niya, dinala siya sa Mount of Sinai. Tinawag siya, hiniram siya, inihanda sa paglilingkod. After that 40 years, tsaka lang siya sinugo. Yung rest 40 years niya, naglilingkod na siya sa Diyos. So, ganun din tayo. Yung first 40 years natin, nabuhay tayo sa mundo. Nagawa natin lahat ng gusto natin. Masarap mabuhay sa kalayawan, sa lahat ng gusto mo. Pero nung tawagin ka at hirangin ka ng Diyos, inihanda ka. Ibinigay sa iyo, Espiritu Santo, binalutan ka ng righteousness ng Word of God para makapaglingkod ka. So ito, last 40 years na to, hanggang dumating ang rapture, wala na tayong gagawin kung hindi maglingkod. Kasi tayo yung mga hinirang na haring saserdote. Sabi sa 1 Peter 2:5-9. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatagong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. E biruin nyo, kapag kayo unano, pandak, may depresya, hindi ka na makakasamba sa Diyos. Pag pangit ka, hindi ka pwede sumamba. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi pagsamba sa katawan pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Paano mo malalaman pangit yung kaluluwa at Espiritu niyan? Kung ikaw ay hindi nalilinis ng dugo ni Kristo, pangit yan. Sintonado ka pag hindi ka pa nalilinis ng dugo ni Kristo. Kaya magaganda tayo sa mata ng Diyos. Bakit? Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yung iba, ang pagkakaintindi sa Espiritu, walang idols O isa yun. Walang idols, ibig sabihin, hindi ka sasamba sa Diyos-Diyosan. Maglilingkod ka. Kasi yung mga hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, yun ang hinirang na lingkod kailangan isuot mo yung uniform ng holiness, yung Word of God. Kailangan linisin ka ng dugo ni Kristo. Hindi nangyari sa iyo. So, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. So, ang makakapaglingkod lang sa Diyos, ang iglesia lang. At si Kristo ang punong saserdote magpakailanman. Tuloy natin yun sa 1 Peter 2:5. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Siyon ng isang batong panulok ng Pangulo, hirang at mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong nananampalataya siya ay mahalaga, dadapot sa hindi mananampalataya, ang batong itinakwil, ang nagsipagtayo ng bahay, siya naging Pangulo sa panulok. Ganyan na nangyari sa religion. Sila yung mga naging Pangulo. Yung tunay na ulo ng iglesia, isang tabi nila, nagtayo sila ng sarili nilang mga iglesia, itinatag yung sariling gusto nila. Hindi sila napasakop sa righteousness ng Diyos, at ang tingin nila, naglilingkod sila sa Diyos. Sabi doon sa Romans 10:3, at dahil sa hindi nila pagpapasakop sa Diyos, dinala sila ng Diyos sa mga maling pananampalataya. Sincerely wrong. Sincere sila, tapat pero mali. Hindi katulad ng paraan ng Diyos, tatawagin ka, hihirangin ka, tapos ihahanda ka, babalutan ka ng lahat ng kapangyarihan para makapaglingkod ka. Hindi ka basta-basta maglilingkod. Hindi ganon. Minsan maririnig mo sa TV, sabihin mo, yung pong mga biktima ng baha sa Tacloban, huwag kayo mag-alala, ipagpe-pray namin kayo. Akala nila, didinggin ba ng Diyos ang panalangin nila? Ang yayabang. At saka talagang bigay sila ng bigay na akala nila sa pamamagitan ng mabubuting gawa, matatakpan yung kasalanan nila. Hindi. Kailangan linisin ng dugo ni Kristo ang lahat. Sumampalataya ka muna para makapaglingkod ka. At salamat sa Diyos at inari niya tayong tapat na mga lingkod. 1 Timothy 1:12. Kasi pag hindi ka inari ng Diyos na lingkod, hindi ka makapaglilingkod. Kaya tayo inari ng Ama ng tagapaglingkod na si Kristo ang tinignan niya Nilinis tayo ng dugo ni Kristo. O pwede ka na maglingkod sa pamamagitan ni Kristo. Kaya inari tayo tapat. Ngayon, ikaw naman, maging tapat. Kasi titignan nyo, yung worship lang yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ang dami sa atin, laging late.
Minsan nga hindi sumasamba eh. Paano mo ngayon sasabihin naglilingkod ka sa Diyos? Ibig ba sabihin na banal ka niyan? Kasi kung nabanal ka, suot mo sana yung righteousness of God. Yung Word of God. Sabi, huwag niyong pababayaan ang pagsamba. Ba't pinapabayaan mo? Hindi ka nakasuot ng righteousness. Paano ka makakasamba ngayon? Paano ka makapaglilingkod? Sinasadya mo kasalanan. Hindi ka aariin ng tagapaglingkod ng Diyos. Sabi dito, nagpapasalamat ako sa Kanya nang nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Tignan natin ang karakteristik ni Pablo. Ba't inari siya tapat? I have kept the faith, sabi ni Pablo. I have imitated Christ. Ginawa ni Pablo lahat ng kalooban ng Panginoong Yesus. Inari siya tapat na lingkod. Tayo. Ginagawa ba natin ang mga kalooban ng Diyos? Tapat ba tayo? Alam niyo, ang dami may iiwan sa Palatag Church. Kukunti, bakit? Hindi ka tapat na lingkod. Hindi ka aariin ng Diyos na tapat. Bakit? Hindi mo sinusuot yung righteousness eh. Pariseyo ka pa rin. Sabi ng Diyos, pag hindi nyo lalampasan ng righteousness ng pariseyo, na pakunwari lang, hipokrito, hindi rin kayo papasok sa langit. Kaunti lamang ang makakasumpong ng tunay na pananampalataya. Bakit hanggang ngayon, ganyan pa tayo? Kaya ganun ang message ng prophet eh. Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin tayo? Ba't hindi tayo umangat sa espiritualidad? Ayaw mo eh. Ayaw mo. Kailangan loobin mo. Sabi nung may ketong eh, Panginoon, linisin mo po ako. Gusto ko po maging malinis. Gusto mo? Hindi gusto ko rin. So, loloobin mo maging malinis. At nilinis na tayo ng salita, ng tubig na may salita. Sabi sa Ephesians 5, Ephesians 5, umpisahan natin sa 25, ba? Mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pahabanalin. Ito, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Alam niyo yung pagtitape ko dito, yung pagbibideo ko sa tabs, sa mga preaching, ang kinakatakot ko, baka umasa na sa video yung iba. Kasi pwede na siya makinig sa video eh. O asan yung righteousness? Asan yung pag-aalay ng buhay? Asan yung paglilingkod sa kabanalan? Kasi pwede mong gawin pag gumana isip mo eh. Sasabihin mo, makikinig na lang ako doon sa YouTube. Maririnig ko din naman ang preaching. Ganun din naman eh. Hindi. Ang pagsamba, yung buong umpisa hanggang katapusan. Pag ikaw ba manonood ng sine, kontento ka, pinanood mo lang yung huli. Magkano ba sine ngayon? 200 yata isa. Payag ka ba na manonood ka sine? Yung huli lang, yung ending. Papanoorin mo muna ang umpisa ang huli. Kung dumating ka man doon sa kalagitnaan, hihintayin mo yung intermission. No? Magkakantahan pa ng kung ano-ano doon. Pero uumpisahan mo hanggang sa mata. Bakit? Sayang yung binayad mo, di ba? Eh, ganun ang pananampalataya. Payag ka ba yung huli lang? Ayaw mo bang simulan? He is the author and the finisher of our faith. He is the first and the last. Ayaw mo ba mag-umpisa tapos magtapos? Kung manonood ka ba ng soap opera, payag ka manood sa huli lang? Di ba pag naumpisahan mo isang soap opera, susubaybayan mo yun? Kasi miski yung pisa nun pangit, pag nasusubaybayan mo, gumaganda. Tapos gusto mo tapusin. Ako, natandaan ko mga kapatid, paghapon kasi wala akong ginagawa, nanonood ako sa Channel 7 ng soap opera. Naumpisahan ko. Akalain nyo, na-miss ko isa yung pagtatapos. Sabi ko, pambihira ko, ano yung importante, na-miss ko. Nag-isip tuloy ako, ano kaya katapusan nun? Nagkaroon, sabi ko, dapat natutukan ko eh. Yun yung panonood lang ng soap opera, pinaghinayangan ko. Eh, yung pa kayang kaluluwa? Ang hindi natin, sinimulan ka ng Diyos, ayaw mo ba magtapos? Nagsimula ka sa Espiritu, magtatapos ka ba sa laman? Alam nyo, yan ang LCJ Ministry. Yan ang karakteristik ng LCJ Ministry. Nagsimula sa Espiritu, nagtatapos sa laman ng marami. Pero hindi ako papayag. Tatapusin ko to sa pamamagitan ng Espiritu, sa Espiritu. Yung sinimula ng Diyos sa akin, kailangan tapusin. Kailangan manindigan, magpangatatag na tapusin itong landasin ito. We have to keep the faith.
para yung ipuputong ng korona ng buhay ng Diyos, tanggapin natin talaga. Sabi sa 2 Timothy 4:7-8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Tanong, naghahangad ka ba sa pagpapakita ng Panginoong Jesus? Nasasabi ka bang dumating? O ayaw mong dumating? Ayaw mong dumating muna dahil alam mo hindi ka makaka-rapture. Kasi alam nyo yung tapat na lingkod ng Diyos na nagsuot ng kabanalan, ng righteousness of God, nalinis ng dugo ni Kristo, wala nang gusto yan kundi bumaba si Kristo para matapos na yung paghihirap. Para tapos na. Pero yung ibang Kristiyano na hindi talaga tapat na sumusunod, ayaw pa niyan eh. Sana, lalo na yung magkakaroon ng maraming pera. Lord, pag marami kong pera, huwag ka muna darating, ha? Kailangan, gampanan ko muna ito. Ubusin ko muna ito sa kasino. Gagamitin ko muna sa sarili ko. Huwag ka muna darating. Alam nyo ba na finish or not finish, pass your paper? Pag nakumpleto ang bilang ng hentil, bababa si Kristo. Baka mamaya, ikaw na yung pampuno doon sa puzzle. Bilisan mo na magpasya. Kasi hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay member ng katawan ni Kristo. Tandaan natin, naglagay ang demonyo. Ano ngayon, nung bubunutin ng pastor, sabi ng pastor, bubunutin niya yung mga damo, sabi ng Panginoon, huwag mong bunutin. Baka mamaya ang binunot mo yung palang trigo, hindi pala damo. Baka magkamali ka, hayaan mo yung mag-aani ang bumunot. Pabayaan mo lang. Naglalakad si Kristo noon. Nakita niya yung isang fig tree, walang bunga. Sabi niya, doon sa nagme-may-ari ng fig tree, bakit nandiyan pa yung fig tree na yan? Alisin mo na yan. Pumunta ako rito para may pakinabang, walang bunga, bunutin mo na yan. Ang sagot ng pastor, Panginoon, bigyan pa po natin ng 1 taon. Titignan po natin na i-cultivate ko po, lalagyan ko ng abono para tumaba, sumigla po ang puno. At kapag po hindi na talaga sumigla, bunutin nyo na po. O sige, ganun tayo mapagpahiluhod ang Diyos. Hindi niya agad kasi hinahatulan ng kasalanan natin sa last judgment Pero tipunin mo yung mabubuting gawa. Magsuot ka ng righteousness, yung Word of God. Sumunod ka lagi. Kasi you have to work out your own salvation with fear and trembling. Sabi sa Philippians yan Philippians 2:12-13. Kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod. Kasi pag lagi kang sumusunod sa salita ng Diyos, na isusuot mo yung robe of righteousness ng Panginoon. So naka-uniforme ka ng saserdote, nalinis ka na ng dugo kasi. Yung uniform mo lagi nakasuot. Yung uniform ng saserdote. Alam niyo yung punong saserdote, mas maganda uniform nun Meron siyang sa gitna Meron parang breastplate ng mga iba't ibang uri ng jeans. Kung tawagin, mga tamins. Ang dami nun May mga bells pa siya, ang ganda ng damit niya. Hindi katulad doon sa mga suot ng saserdote, pangkaraniwan lang. May mga uniforme, nagsisignify yon ng righteousness. Kasi once a year, papasok ang punong saserdote sa loob. Kailangan banal na banal siya. Ginawa na ni Kristo yun Nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, napahak yun Yung holies of the holies na tumatabig na makapal na tela, mga balat ng kambing, napahak yun mula sa baba. Ibig sabihin, pinasok na yung holies of the holies. So, pwede na tayo pumasok sa holy of the holies. Kasama natin ang punong saserdote si Kristo. Kaya kailangan, lagi ka nakakabit doon sa sinugo. Kasi yun ang sikreto Nakapaglingkod ang Levita dahil pumanig sila sa sinugo. Kay Brother Manny, kay Moses. Isinugo ako, pumanig kayo sa akin. Huwag kayong iiwalay sa akin. Pag umiwalay kayo, nakahiwalay na kayo sa Diyos. Sabi sa Acts 3:23 yan. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Ito ang Panginoong Hesus
Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sa inyo isasalitain niya. Ang ginawa naman ng Diyos, nag-represent naman siya. Mga apostol. At si Brother Manny naman, ang isinugong apostol, at nagsugo si Brother Manny ng mga obispo. Isa ako sa sinugong obispo. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon, ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. So pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus, hindi mo tinanggap si Moses, hindi mo tinanggap si Brother Manny, hindi nyo mo tinanggap, pupuksain ka ng Diyos. Yun ang salita ng Diyos. At lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod, sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipaysay rin ng tungkol sa mga araw na ito. So yun ang pinaka-importante. Meron sa Philippians 4:3 ba yun? Na kailangan tanggapin mo ang sugo para masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sana tama ito. Philippians 4:3. Yun, nakachat ba? Philippians 4:3. Oo, pinamamanhig ko rin naman sa iyo. Tapat nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila ay nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang ating mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang nagsasalita rito, apostol na si Pablo. Ngayon, kapag ikaw ay susuporta sa ministeryo ng apostol, sa dekreto ng apostol, sa lahat ng kautusan ng isinugo, ang pangalan mo na susulat sa aklat ng buhay. Bakit? Ang mga gawa mo, gawa ng Diyos. Ang righteousness mo, righteousness ng Diyos. Isa ka saserdote na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Binaliwala mo lahat ng bagay. Ipinalit mo na yung tunay na Diyos sa lahat ng bagay. Kapag ipinapalit mo ang kahit anumang bagay sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Kaya nga nagkaroon ng revelation kay Brother Manny, yung kamay. Ito, ang Ama, ang Diyos. Tapos ito, Word of God. Tapos itong pangatlo, pamilya. At saka ngayon yung iba, at saka lang ang paglilingkod. So ang unahin mo, ang Diyos muna, ang salita ng Diyos, ang pamilya, susunod, ang sarili mo, ang iglesia, at ang iba na. At saka lang paglilingkod. Yun ang sistema ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, approve eh. Approve, Diyos muna. Kasi kapag ganyan, ano tawag dyan? Barel. So, ganun eh. Yun ang sistema. Revelation niya sa apostol natin eh. At marami pang revelation na ibinigay kay Brother Manny na hindi ko natutunan o narinig sa ibang nagtuturo. Usually, puro doktrina tinuturo nila. Pero yung revelation, kagaya nung yung mga panata natin sa Diyos, yung giving of the best. December 15 na yan. Yung giving of the, what do you call that? Yung pagsusway, yung inaalog. Wave offering, revelation yan. Ibinigay yan sa ating apostol. Yung tipan ng tithes at offering, revelation yan. Wala ka makikita ng iglesia na gagawa ka ng tipan ng tithes at offering. At sa kanila, magtatides ka, kung ayaw pa, basta bahala na. Yung tithes and offering. Kasi tipan yan eh. Nakasulat sa Malakay yan eh. Nandiyan ang sikreto ng masaganang buhay. Malakay 3. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw-ligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo to tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit iyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunman, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pag ikaw saserdote ng Diyos, napakaraming handog. Bago ka pumasok sa kampamento, mayroong sin offering. Magba-burnt offering ka. Alam niyo ba doon sa loob ng kampamento, mayroon dong apoy na hindi namamatay? Na laging kailangan susunugin yung offering sa burnt offering
At alam nyo rin ba, doon sa loob ng Holies of the Holies, meron doon 7 candlesticks na hindi rin namamatay ang apoy. So, ang ibig sabihin, ang paglilingkod natin, hindi namamatay ang apoy. Ano yung apoy? Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi kahit meron kang lalagyan, o yung gasera, at wala naman doon yung gasolina, paano mag-aapoy? Meron kang yung 10 virgins, di ba? Meron silang daladalang what do you call that? Yung ilawan. Pero wala namang gasolina. Sabi nung nandun, wala kaming gasolina, wala kaming panggatong. Di magsibili kayo, ba pwedeng makahingi? Ba, hindi pwede. Sapat sa akin to. Bawat isa sa atin, binigyan ng Espiritu Santo. Hindi ka pwedeng manghiram ng Espiritu Santo sa iba. Pahiram nga ng Espiritu Santo mo. Maganda yung Espiritu Santo. Hindi, isa lang yun. Just keep it burning. Panatilihin mo nagsisindi. Ibig sabihin, laging may Holy Spirit na gumagawa sa iyo. You are led and guided by the Holy Spirit. Ikaw nga ang anak ng Diyos. Sabi sa Romans 8:16. Umpisahan natin sa Romans 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. O ito tanong, anak ka ba ng Diyos? Nasabi mo, opo, anak ka ng Diyos. O di pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo? Ba't hindi ka niya mapatnubayan maglingkod ng may kabanalan? Bakit sa worship late ka? Bakit kapag dumadating ang pera mo, inuuna mo sarili mo, ba't hindi ikapot handog? Tapos umaaction ka pa sa worship. Hindi ka sumusunod sa Word of God. O paano ka magagabayan ng Espiritu Santo? Sabi ng Espiritu Santo, wala akong sinasabi kundi yung narinig ko lamang na sinabi ng Ama at ng Panginoong Jesus. Hindi nagdadagdag o nagbabawas ang Espiritu Santo. Yun ang gabay So ang lahat ng Word of God na ibinigay ng Ama kay Kristo, itinuro ni Kristo, ginawa niya. So naitala, naisulat. Nang maitala at maisulat, ito na. So gagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ng Word of God, sa pamamagitan ng pagtuturo at kaunawaan ng Espiritu Santo. So ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin ngayon, na hindi naman apostol, sa pamamagitan ng Biblia, guided by the Holy Spirit. Kaya isinulat para meron tayong batayan. Kaya may Holy Spirit para mabigyan ng pag-unawa at karunungan. Yung walang Espiritu Santo, doktrina lang yan. Doktrina na pumapatay. Iba ang i-interpret nila dyan, isip nila. So kinakailangan, napakahalaga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito'y sa mga anak ng Diyos lamang. Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So yung Espiritu mo, binanal, justified, perfect. Sabi ng Hebrews 12:23. Ang buong iglesia ay pinamumunuan ng panganay ng mga panganay at tayo ang lahat ng panganay ng iglesia. Na ang mga Espiritu ay binanal, perfected. So perfect na tayo. Walang kulubot yung Espiritu natin. Yung kaluluwa, babanalin. Paano babanalin? Dadamitan ng Word of God ang kaluluwa. Gagawin katulad ni Kristo. So unti-unti ang pagdadamit sa atin. Hanggang sa mabuo na ang pananampalataya natin lahat. At kung mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos sa mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhati namang kasama niya. So ikaw ba'y nakikipagtiis kay Kristo upang luwalhatiin kasama niya? So yun ang mga katanungan. Are you a true servant of God? Are we worthy of being His servant? Karapat-dapat ka bang maglingkod na sa Diyos? Kung sa karapat-dapat, oo, ginawa kang karapat-dapat. Pero ikaw ba, sa pagiging karapat-dapat mo, tapat ka ba? Naging tapat ka ba sa paglilingkod? Bawat isa sa atin, binigyan ng kaloob o gift of the Holy Spirit. Ako, binigyan ako ng gift of teaching, gift of pastoring, gift of prophecy din. I prophesy because I am teaching. Tapos, itong gift ng encouragement, pagpapalakas ng loob. Tapos, itong gift ng prayer warrior. So, gagampanan mo lahat yung gift na yun. Ano yung kalooban ng Diyos sa iyo? Lahat tayo binigyan
Kapag tinutugon mo yung gift na yan o kalooban ng Diyos, diyan ka nagko-concentrate, nakapaglilingkod ka ng todo sa Diyos. Natatandaan niyo yung binigyan ng talento? Di ba? 5 talents, 2 talents, 1 talent. Sabi ng 1 talent, Panginoon, natakot po ako eh. Alam kong gumagapas ka sa hindi mo pinagtaniman, natakot po ako, itinago ko po yung 1 talent. Sabi niya, hangal na manggagawa. Sana nagtrabaho ka, nilagay mo sa bangko, sa time deposit, para pagdating ko may tubo. Hindi ka naglingkod eh. Hindi mo naging tapat sa ibinigay sa yung isa, yung nag-aakalang meron pa, kukunin sa kanya, ibibigay doon sa meron na. Maraming nangyaring ganyan sa iglesia natin. Yung nag-aakala siya'y pastor, inalis pa sa kanya, ibinigay pa doon sa iba. Ako, wala sa plano ko lahat to eh. Hindi ko plano mag-obispo, mag-pastor kung ano. Nang tawagin lang ako ng Diyos, ang gusto ko lang maligtas. Hanggang ngayon, yun lang ang gusto ko, maligtas. Wala sa akin yung makilala kang pastor, o ganito, ganyan, ganyan. Wala yan eh. Ego ng tao yan eh. Pride of life yan eh. Katulad ka rin ng iba. Ang gusto mo, yung prestige. Yung sasabihin, ganito ka, ganyan ka. Si Kristo nga, hindi hinangad yan eh. Sabi doon sa Philippians 2, meron doon eh. Philippians 2:6, na siya bagamat nasaan yung Diyos. Si Kristo, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Kristo. Kaya hindi siya nagkasala eh. Ang Diyos mismo na kay Kristo ay hindi na inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So nag-anyong alipin si Kristo, nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasuno rin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. So yung nasa, sabi ko nga nun, ilalim ng lupa. Ano yun? Lulub sa puso? Yung mga patay. Kasi mayroong mga sa ilalim ng lupa, inilibing eh. Meron naman nasa langit na. Yun din na, ewan lang natin kung saan portion na yung mga kagulong banal. At yun tayo ngayon, lahat ng may tuhod, luluhod. Basta may tuhod ka, luluhod ka. Yung bang aso may tuhod? Parang ano yun eh. Alak-alakan lang yung nauuna eh. Alak-alakan, yung balik-kabalik doon, parang hindi tuhod. Ano? Eh sa bagay, wala namang hayop sa langit eh. So hindi na yung problema, basta lahat ng may tuhod, luluhod. Lahat ng may dila, magkukonfess na si Kristo ang Diyos. Malapit na yan. Sa millennium period, magaganap yan eh. Kasi maghahari si Kristo sa buong mundo eh. Itatatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa eh. Maghahari ang righteousness at salita ng Diyos sa buong mundo. Ipapangaral ngayon ang Ebanghelyo sa buong mundo. So ang magpapangaral niya tayo ng mga saserdote, lahing banal, lahing saserdote. Tayo ngayon ang katulong ni Kristo, ipipreach na yung gospel to all the world. Kasi may mga tao nasa yungib pa ngayon. Meron pa mga lugar na hindi nasasaliksik. May mga tao pang mga minorities, primitive, mga savages sa lugar lang ng Amazon, meron dyan. So ipipreach na yan. And when that word of God is preached to all the world, and then the end shall come. Kapag na-i-preach na ang salita ng Diyos sa buong mundo, tsaka lang darating ang last judgment. Kasi mapagpahinuhod ang Diyos. Nagtitiyaga pa siya sa atin, hinihintay pa niya na magsisi ang lahat para maligtas. Sabi sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. So, meron siyang pangako ng buhay na walang hanggan. May pangako siya sa atin na yan. So, hinihintay natin yan. Yan last judgment na yan. Tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba. Yung iba, nagsawa na, ayaw na eh. Sabi, tagal-tagal na. Baby pa yung anak ko, sinabi ko na, magra-rapture eh. Binata na, mag-aasawa na eh. Hindi pa rin nagra-rapture. Kung hindi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya binubuhay ka pa ng Diyos. Bakit pa tayo ngayon binubuhay?
Para magpatuloy pa tayo ng pagsisisit, pananampalataya. Para na sa ganun, pagdating ni Kristo, handa na tayo. Kasi yung kasalanan hindi agad hinahatulan. Sabi sa Romans 8, Ecclesiastes 8:8. At saka 11, ito, babasahin ko. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa kaagad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Kaya tingnan niyo yung masasama. Patuloy silang masama. Walang nangyayari. Pero pag biglang hinatulan na sila ng Diyos, itinagda na yung kamatayan, biglang tigok na yun, hindi na makakapagsisi. Kasi may araw ng kamatayan, may itinagda Ang Diyos ay nagtakda ng isang araw sa kamatayan ng sino man tao. Pero kita mo, natulog lang yun, hindi na nagising. Meron akong artistang natatandaan nun yung medyo lalaki dating niya Parang si Superman ang dating niya, yun natulog lang. Pag kinabukasan, hindi na nagising, patay. Tignan mo, kung mamamatay ka, natulog lang, patay na. Tapos yung, yun, Miguel Rodriguez, tama, naalala mo. Si Superman, di ba? Tignan mo yun, nasa height na success din yun ng pagiging actor niya. Natulog lang yun, kinabukasan, patay na. Sino ka ngayon panghahawakan mo? Kaya yung iba, nakikita mo sabi, huwag kang magmotor. Delikado ng motor, ang dami namamatay. Bakit? Nakatakdang mamatay yun Kahit nga nagbabike lang ako, mamamatay ako, patay ako ngayon. Kahit yung bike ng 3 gulong, bigla ang babalabag yung 3 gulong, hahata ulo ko, patay ako. 3 gulong nun. So, ibig sabihin, ihanda mo sarili mo sa kaligtasan. Anytime mamamatay ka, ligtas ka na. Isuot mo lagi yung righteousness, the robe of righteousness, the word of God. Pasakop ka lagi sa Diyos, tatakas ang demonyo. At puproteksyonan tayo ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 2:9. 2 Peter 2:9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So, ang gagawin ng Diyos sa atin, kung araw-araw ka sumusunod sa Diyos, araw-araw kang ililigtas sa lahat ng evil. Protektado tayo ng lahat ng mga anghel natin. Meron kasing itinatalagang ministering angels, hindi natin alam kung ilan. Pero kay Elisha, ang dami Natatandaan niyo si Jesse, yung alipin ni Elisha, kinukupkup sila ng Philistine Sabi ni Jesse, Panginoon, my Lord, patay tayo. Bakit? Libo-libo po mga karo ng kabayo at maraming sandatahan sundalo nakapaligid sa bahay natin. Sabi ni Elisha sa kanya, relax ka lang. Ano ba sabi mo? Ay, ang dami-dami ho nila Ang ginawa ng Diyos, binuksan yung mata ni Jesse. Tapos sabi ni Elisha, tignan mo na kapaligid. Nakakita niya, sang katerba, libo-libo ang yan. Madami pala tayo, Panginoon. Relax ka lang. Ililigtas tayo ng Diyos. Alam mo, ginawa ng Diyos doon sa mga Philistine, ginulo utak, nilito, sila nagsasaka, patay sila lahat. Tignan mo, ginawa na, nampalataya lang si Elisha. Binuksan yung mata. Kung bubuksan ng Diyos ang mata ng Espiritu natin ngayon, makikita natin sa paligid, may sa katabi mo, nakapaligid ang mga daming ministering angels. Nung isang araw nga, nagtatanong ako, Lord, pwede ba malaman ko yung pangalan ng ministering angels sa akin? Mga ministering angels, magpakilala nga kayo. Ano ba pangalan? Wala ka naman maririnig Pero nakapaligid sila lagi sa atin. Nakasulat sa Psalm yan Hindi ko lang matandaan kung 34. Psalm 34 yun, 7 or 37. Tingnan natin. Hindi pala 37. Psalm 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot nang natatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Biruin mo, nakapalibot ang mga anghel, ipinagsasanggalang tayo. Pag merong gustong pumatay sa iyo, merong gustong gumawa ng kapahamakan sa iyo, poproteksyonan ka ng anghel. Hindi makakaporma yon. Tinan mo yung mga nung araw na itong si Shadrach, si Abednego, si Shemrak, ay di ba't yung susunugan ng Nebuchadnezzar?
Tapos nung ilagay, ano pa, 7 times pa yung init ng pugon, ha? Tapos nung ihulog silang tatlo doon, sumampalataya. Hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar eh. Tapos pag dumami ni Nebuchadnezzar, naging 4. Nakita nila may isa doon parang anak ng Diyos. Kasama ng mga nung tatlo. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, gumawa ng bagong batas. Lahat ng tao dito sa lugar na ito, ng Chaldea, ang sasambahin ninyo, yung Diyos ninyo, yun ang tunay na Diyos. At saka si David, ipinakulong, isinama doon sa leon. Ang ginawa ng ngil, tinakpan yung bunganga, hindi makangangay yung leon, hindi makain si Daniel eh. Bakit? Hawak no ang ngil yung bunganga, hindi makanganga. Ibig sabihin, maraming bagay sa atin na, libawa, nagpupupukpuk ka. Tapos maa-aksidente ka, ang gagawin ng angel, proteksyonan ka doon. Nahulog ka, nabago ka, pero walang depresya. Untog lang. Alam nyo, nabunggo ako ng motor eh. Humataw yung ulo ko, nakasombrero ko, walang helmet eh. Basag yung ko. Basag yung left side mirror ko. Eh di baksak ako, hindi ako kumigilo. Sana pinakiramdaman ko sarili ko, wala. Okay lang. Tapos sabi ko, sinita ko yung bumangga sa akin, hindi pa pwede, dinala ako ng meron doon mga tawag dito, yung paramedics. Blood pressure ako, itinawag dito, na-accidente ako, humataw ang ulo, kailangan magpa-CT scan ako. Sabi ko, kailangan ma-CT scan ako. Eh di ganito, ganyan. Nagpunta ako sa Reserve Medical Center, dumating si Peter at si Baby doon, talagang yung mata nila, parang, tapos kumakaway pa ako sa loob ng ambulansya. Hindi naman ako nakita. Pagbaba ko, sila pakinumus ako, kumusta kayo? Sabi nila, ikaw talaga, sinisisi ko ni Baby. May tumawag na accident. Humataw ulo ko. Wala naman eh. Papa-CT scan ako. Nilagyan muna ako ng anti-tetanus. Kasi baka ma-tetanus. Tapos, CT scan. Tinanong ko kung magkano ganito. Pagdating dito sa munisipyo, dito sa Mercedes, punta ako doon. Eh di yun, nandun yung yung tao. Eh di sabi ko, ba hindi pwede, kailangan bayaran mo yun. Ako, nagtawaran hanggang sa umabot sa, ang pera na lang niya, 2,000 yata. 2,000 fly ko, sige, pwede na yan. Nagkapera ako, nakabili ko ng sapatos. Ay ko, tinawag pamamaraan ng Diyos. Pero, inaksidente ko para magkapili. Eh noon, problema ko, pabili ng sapatos ni Daniel eh. Wala eh. Kailangan pa lang bumago ko yung ulo para makabili ko ng sapatos. Sumobra pa eh. So, ibig sabihin, talagang pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Natatandaan ko si Dads yun, alam niyo yung namatay na. Na-heart attack yun eh. Eh, member pa nun dito si Roger. Mapagbigay yun si Roger eh. Nung dumalaw ako sa kanya nun, sabi ni Dads, kumita pa. Kumita pa siya eh. Sobra yung pera at gamot niya. Kumita pa siya. Nagkapera na. Si Dads nun. Sa dami na binigay. Yun, ina-aksidente na. Alam niyo, nung unang ma-heart attack yun, dito, lumapit sa akin yun. Happy Brad, lehens mo ko. Hindi hirap ako huminga eh. Hindi ko na talaga kaya, sakit-sakit ng dibdib ko, tinilehens ko. Umuwi sa kanila, bumalik na naman. Brad, sakit pa rin eh. Ako, isa na solusyon dyan, hospital. Hindi kaya na let's, pupunta tayo ng hospital. Dinala ko dyan sa Pasig General Hospital. Luma pa nun yan, hindi bago. Dipunta kami. Tapos, di-emergency kami. Chinek up ng mga doktor. Sabi ng doktor sa akin, sino po ba kayo? Sabi ko, kapatiran lang po ako. Pwede ba ipatawag yung asawa na? Ikaw, bakit ipapatawag? Heart attack yan, delikado yan, 50-50 siya. Kinausap ko si Day. Des, maupo ka, relax ka lang ha. Sabi ko, ikaw pwede kang mamatay ngayon dahil 50-50 ka. O ano masasabi mo? Bakit? Heart attack ba? Oo, heart attack. So, pero relax ka lang, hindi ka mamamatay. Loloobin ng Diyos na gumaling ka at ma-first aided ka dito. So, tatawagin ko yung asawa mo, hindi ko na heart attack ka. O na-heart attack na yun. After several years, hindi na umiinom ng gamot yun. Ito na lang lately na ito, biglang tumaligod na sa Diyos yan eh. 2 times na, 3 times, 4 times ko pinababalik, hindi bumalik. Tapos, 1 time, biglang bumalik, sumamba. Nagpatuloy siya ng pagsamba, tapos bago namatay si Dads, nakabalik talaga, nagsisi. Kinuha pa nga yung mga speaker eh. Kasi iano niya eh, pagagawa niya para may speaker dito. Hanggang sa kinamatayan na niya yun, hanggang sa nawala na speaker, nawala na rin siya. So makikita mo, pag nagsisi tao, talagang may biyayaan doon sa pagsisisi. Kasi nga, hindi agad nga kasi hinahatulan eh. Kaya ang mga tao, gawa ng masama, walang nangyayari. Tingnan niyo yung mga tumalikod sa iglesia natin, nagsiyaman pa eh. Dumami pa yung pera eh. Yun yung nakasulat doon kay Jezroon eh. At si Jezroon ay lumusog, pumuti, kuminis, at tumalikod sa Diyos. Ganon talaga ang sistema eh. Kapag natanggap na yung lahat ng biyaya ng Diyos, iniiwan ng Diyos.
Akala nila okay, hindi nila alam ang Diyos ang nagdidesisyon. Yung pagyaman mo, kaya ka nga humihinga ngayon, dinidesisyon pa ng Diyos na huminga ka eh. Pag hindi ka na pinahinga, hindi ka na makakahinga. Kaya yung lahat ng nalalaping panahon natin ngayon, iuukol natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen?